ang pangarap na glass skin ng maraming babae ngayon. Katulad ng sa mga Koreana, inasam din ang isang babae mula sa Bukidnon. Yun nga lang, napurnada dahil ang kanyang balat nasunog ng ginamit niyang serum. Katulad ng marami, naging problema rin ni Steffi ang tigyawat. Kaya kung ano-anong skincare products daw ang kanyang ginamit. Pero sa pinakahuli niyang ipinahid, ito ang nangyari sa kanyang mukha. Namula, kapaltos at nasunog pa. Maraming nana na lumalabas. Kahit tubig lang po yung nilalagay ko sa mukha ko, sobrang hapdi po. Hindi ko na alam ang gagawin ko talaga. Sa mga nangangarap dyan ng glass skin, ang ulat na ito, panoorin. Certified kikay si Steffi. Laging naka-OOTD o Outfit of the Day. Lakado rin, pati makeup. Nung high school, marami na po akong tigyawat. Nafe-feel ko na left out ako sa mga classmates ko na makikinis at magaganda yung mukha. Kaya nag-invest siya sa kanyang skincare. Gusto kong lumiit yung pores ko, gusto ko maging makinis talaga yung mukha ko pareha sa nakikita ko sa social media. Ang pinaka-latest daw na ginamit ni Steffi, serum na nabili niya sa isang shop. Nakita ko po kasi yung mga advertisement sa social media, kaya curious din po akong gamitin. Nabili ko po siya ng around 300 lang po. Achieved man ang glass skin si Steffi. Meron daw naramdamang kakaiba. Parang mainit po yung mukha ko. Pagka umaga po, nakita ko yung mukha ko sa salamin, ang pula, tapos ang init. Namagana po talaga siya, tapos may blisters na po yung mukha ko. Tapos maraming nana na lumalabas. Hindi ako makasalita ng maayos. Hindi po ako makatulog sa gabi kasi sobrang kati talaga sa mukha. Uminom po ako ng antihistamine pero wala po talaga siyang naitulong. Umiyak din ako kasi first time na nangyari sa kanya yon. Nagpanik talaga ako sa nangyayari sa kanya. Kaya mula Malaybalay City sa Bukidnon, dinala si Steffi ng kanyang nanay Tadet sa syudad ng Valencia para ipakonsulta pa sa isang dermatologist. Ayon sa dermatologist, si Steffi nagkaroon ng tinatawag na irritant contact dermatitis. Is an inflammatory reaction of the skin dahil sensitive siya doon sa na-apply na substance sa kanyang balat. If we say serum, potent yung active ingredients because ang purpose ng serum is to really deliver it deeper into the skin. Nilisitahan po ko ng antibiotic, topical cream at saka oral po. Hindi naman po siya life-threatening. Kaso lang po, yung healing niya, hindi po 100% sure na mababalik po sa dati, yung mukha. Makalipas ang 3 linggo, ang nasunog na bahagi na maltos at nagnana. Malaki po talaga yung improvement na nakita ko sa aking mukha. Kasi ngayon, naibubuka ko na po yung bibig ko. Tapos wala na pong uncomfortable na feeling. Nag-heal na yung allergic reaction sa skin niya, sa face. Ayon sa aming pananaliksik, ang ginamit ni Steffi na facial product, rehistrado naman sa FDA o sa Food and Drug Administration. Sa makatuwid, pumasa ito sa mga pagsusuri at ligtas dapat gamitin sa balat. Bakit nauwi pa rin sa tila disaster ang pangarap ni Steffi na glass skin? I believe since it's a brightening serum, meron doon na exfoliant na mix doon sa serum. So, possibly yun ang mga active ingredients na nakakos ng allergic reaction ni Steffi. It doesn't always follow na what is effective for others could be effective to you. Since ito po ay rehistrado sa FDA, it is safe and of quality, no po. Kung meron po tayong mga allergic reaction sa mga sangkap nito, we encourage the consumers to focus on the labeling po. Huwag mo isakripisyo yung sariling health mo para lang ma-achieve kung ano ang gustong makita ng iba.
ano mang ipapahid sa balat, siguraduhin munang ikay hiyang para hindi ka mauwi sa napakalaking panghihinayang. Napakasimpleng merienda pero paborito natin. Saging, asukal, harina, solved na sa Maruya na sa probinsya ng Quezon, meron palang iba't ibang bersyon. Kapag narinig na ang tunog na ito, alam na agad ng mga tiga-barangay pagkakaisa sa Perez, Quezon na masarap ang kanilang magiging merienda. Hudyat kasi ito na nagbabayo ng saging ang kapitbahay nilang si Sandra para lutuin ang paborito nilang klase ng Maruya, ang dinuldol. Patok po siya dito para pong sinaunang luto. Galing ito sa salitang Tagalog na duldol na ang ibig sabihin, dinikdik. Ang merienda kasing ito, gawa sa dinikdik o dinurog na saging na saba. Ang gamit ni Sandra para durugin o i-mash ang saging, bote ng ketchup na may lamang tubig. Ito na po yung aming nakagisna noon pa. Ito po yung talagang aming pambayo. Wala pa naman pong nangyayaring nabasag yung bote. Sunod niya itong hinaluan ng baking powder, harina, at asukal. Lagyan po muna natin ng mantika para hindi dumikit. Tapos iro-roll po muna natin ng konti. At saka niya inihulma ng pahaba gamit ang saha ng saging. Pagkatapos, iprinito niya ito sa kumukulong mantika. Kapag lumutang na, ready to serve ang mainit-init pang dinuldol. 10 pesos kada piraso. Hindi agad masyadong natutunaw sa bibig, kaya mananamnam mo talaga yung sarap niya. Perfect po siyang i-partner sa kape. Bata pa lang daw si Sandra, dinuldol na ang kinalakhan niyang merienda. Nakikita ko po dati, may gumagawang matanda. Tinitingnan ko po yung ginagawa niya. Hanggang sa natutunan ko na po siyang gawin. Pero halos wala na raw nagbebenta nito ngayon sa Quezon. Kaya nung nagtayo siya ng sariling kainan, ito ang naisip niyang lutuin at ibenta. Yung iba po tumatawid, dinadala po sa Lucena. Wala po silang mahanap na dinuldol, kaya dito po sila bumibili. May consider pa rin ito na Maruya. Ito ay bahid ng impluensya ng kolonya ng Espanya. Silang nagdala ng mga harina dito sa atin. Ang paboritong merienda naman dito sa bayan ng Katanawan, sa Quezon Province pa rin, parang piyaya, pero manipis. Ito ang love na love nila, sinalab. Ang 73 anyos na si Lola Larina, pangatlong henerasyon na raw sa kanilang pamilya na nagluluto ng sinalab. 20 years na nini siguro akong nagluluto. Namana ko lang yan sa nanay ko. Ako ang pinagluluto, hindi ako marunong. Laglag siya ng laglag. Natutunan ko din. Nung mamatay naman yung nanay ko, ako na ang nagluto niyan. Ang saging na gamit ni Lola Larina sa paggawa ng sinalab, yung tinatawag na lunot o yung sobra ng hinog. Kasi ito ang matamis. Ito ang kailangan ng sinalab, lunot na lunot siya. Hindi na maglagay ng asukal. Habang ang batter o yung ipinangkukot niya naman sa saging, gawa sa inaw ng uraro o harina na mula sa arrowroot. Ito ay nyug po na kinayod para mabuo siya. Mahirap timplahin to. Pag naparami ang tubig mo, hindi ito mabubuo. Ang sinalab ni Lola Larina, hindi sa kawali iniluluto, kundi sa magkapatong na takip ng palayok. Kailangan mainit siya para hindi dumikit ang inaw. At mas healthy raw ito, hindi kasi siya gumagamit ng mantika. Tapos ito, babalik na rin. Balik-balik na lang siya para maluto. Kung
nanay ko, nung nagluluto siya, 4 na ganito, hindi ko kaya. Nalalaglag siya. Madali lang. Siguro wala pang 3 minutes, gano'n. Dito ko nilalagay ang luto. Hindi siya lumalamig. Bawat piraso ng sinalab, 15 pesos lang. Yung banana, medyo matamis din siya. Tapos yung oraro, medyo rough. Tapos toasted pa siya. Yun ang nakasarap. Para kang umuya ng pulboron na may matamis-tamis. Minsan nga may pumupunta dito, order sila. Dinadala sa Maynila. Yung mga taga rito rin, nagtira sa Amerika, nagpa-order sila ng sinalab. Ang pinangangambahan ngayon ni Lola Larina dahil tumanda siyang dalaga, wala siyang anak o apo na maaaring magmana ng kanilang recipe at magtuloy ng kanilang family legacy. Madalang ang nagluluto niya. Kung gusto niyo matutong magluto ng sinalab, tuturuan ko sila magsalab. Kapag dumayo ka naman sa bayan ng Makalelon, aakalain mong kamote chips o french fries ang meriendang ito. Pero kapag natikman, gawa pala sa saging. Ito ang merienda na kung tawagin nila, sanday-sanday. Si Pureza, sa pagluluto ng sanday-sanday at iba pang merienda, binubuhay ang 5 niyang anak. Ito po ay namanak ko sa aking biyanan. 34 years old na po yung aking pagluluto ng merienda. Hahalo ako ng harina para po sa pandikit sa gagawing sanday-sanday. Ito po ay food color para po mas maganda ang kulay ng aking sanday-sanday. Sa ganito po karami, makakagawa po ako ng 1 piling na saging. Mga 10 peraso. Ang mga saging na saba naman, hiniwa niya ng maliliit at pahaba. Imimix ko na po sa saging para po sila magdikit-dikit. Lulubog ko muna po sa mantika para hindi po siya dumikit sa dahon. Ihahanay ko na po itong mga saging, mga 12 piraso po. Pagkatapos, iprinito sa kumukulong mantika. Sa isang araw po, nakakagawa ako ng 100 piraso. Nabibinta ko po doon ay 2,500. Ang tamis niya ay tama lang sa panlasa. Masarap kasi. Gigigil ako. Dahil sa mahigit 3 dekadang pagluluto ni Pureza ng sanday-sanday, ang pang-4 niyang anak gagraduate na ngayon sa kolehiyo. Dahil sa sanday-sanday, ay nakilala po ako ng mga tao dito sa bayan ng Makalelon. Malaking tulong po talaga sa akin. Pakiramdam po ngayon ay maalwa na po ang aking pagkakabuhay. Pinatunayan ng mga tiga Quezon na ang saging na saba hindi lang pang turon o banana cue, kundi pangunahing sangkap din ng sari-sari pang mga merienda na minana sa mga kusina ng kanilang probinsya. Dati pa ho naming naitampok dito sa ating programa ang tungkol sa klase ng punong kahoy na ang presyo mas mahal pa sa ginto. Ito ang agarwood o lapnisan. May kilala ka ba na kamakailan lang ay nagtanim ng puno? Wala masyado, di ba? Pero ang hindi natin namamalayan, sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, merong mga masigasig na pala sa pagtatanim. Ang kanila kasing ipinupunla kapag lumaki at naproseso, pwedeng maibenta ng mula 400,000 hanggang 6 million pesos kada kilo. Inuulit ko, 400,000 pesos hanggang 6 million pesos kada kilo ng kahoy na ito. Ang puno ng lapnisan o agar tree. Endangered
endangered na ito o nabibilang na lang ang dami sa kagubatan. Kaya ang bentahan kahit pa ng seedlings lang nito, paldong-paldo. Pero kamakailan lang sa Cebu, may inaresto at ikinulong dahil nahuling nag-aalaga at nagbebenta ng seedlings ng lapnisan. Ayos si ma'am. Wala kayo permita ni ma'am. Kung endangered na ito, bakit hinuhuli ang mga nagtatanim? Illegal, tama lang hulihin. Pero yung nagwasak ng bundok, legal? At ano nga ba ulit ang meron ang kahoy na ito? At ang presyo, ginto. Sa isinagawang entrapment operation ng NBI Cebu District Office sa isang bakuran, huli sa akto ang ginang na ito na nag-aalaga at nagbebenta ng mga seedling ng lapnisan. Ayos si ma'am. Tagpila man na. Wala, ipalit na nila 320 ang usa. Kamahal man. Bagamat pinahihintulutan na ngayon ang pagtatanim at pagbebenta nito, kinakailangan pa rin daw na may permit mula sa DENR o sa Department of Environment and Natural Resources. Wala kayo permita ni ma'am. Dahil ang ginang ay walang maipakitang permit, agad siyang dinakip. The particular law violated is Republic Act 9147. Pag-aalaga ng mga critically endangered, at vulnerable species of flora and fauna. Ang nasa 1,000 seedlings na kanyang pinalago para ibenta na tinatayang nagkakahalaga ng humigit kumulang 300,000 pesos, kinumpiska at nasa pangangalaga na ngayon ng DENR Central Visayas Regional Office. Kung hindi po kasi natin ma-regulate ang propagate ng species na ito, posible pong maubos yung mga naturally growing Aquilaria species natin in the wild. Napakalaki po ng impact nito dun sa biodiversity. Ang ginang na naaresto, pansamantalang nakalaya matapos makapagpiyansa. Itago natin siya sa pangalang Sharon. Malungkot, malaking puhunan ko doon tapos na-confiscate lahat. 6 na taon na raw mula nung sinubukan niyang gawin itong negosyo. 2020, November, nakabili ako buto, kalahating kilo, 800 pesos. Sinubukan ko mag-germinate, mahirap mag-iwan sa mga seedling kasi bawal yun mainitan. Katunayan, iilan lang daw sa mga itinanim niya ang nabuhay. Nasa 16 piraso yata yun, 2,000, 3,000. Masaya na ako kasi pambili ko pagkain, pambili kong yung mga kailangan ko, gamot. Si Sharon, noong 2021, muling sumubok na magtanim ng lapnisan o agar. Nagkapital ako noon parang 32,000. Nabenta ko is 19,000. Nagreklamo pa yung nakabili sa akin na namatay. Sa totoo lang daw, kadalasan, lugi pa siya sa kapital. Siguro mga mahigit kulang-kulang 200,000 po. Walang nabuhay po. Patay lahat. Ako lang talaga willing na mag-alaga. Batid niya na iligal ang pagbebenta o pagtatanim ng seedlings ng agar o lapnisan kapag walang DENR permit. Pero dahil talamak naman na raw ang bentahan nito online, nakampante siya. Karamihan sa online, walang permit. Mahirap kasi marami kang proseso. Wala akong sapat na pira para lumakad ako. Hanggang sa wakas, nagbunga ang kanyang pagtsatsaga. January, marami ng tubo. Ngayon na buwan na to, March. Buhay na sana. Wala kayo permita ni ma'am. Yun nga lang, ang napagbentahan niya, ahente pala ng NBI. Para sa akin, single mother ako. Saan ako kukuha ng pagkain? Hindi na rin ako magtrabaho ng kasambahay. Kasi matanda na ako. Kapag nag-mature ang mga lapnisan seedlings, umaabot ito ng 15 to 30 meters ang taas. Paoblong ang dahon, dilaw at kahel na parang maliit na kalabasa ang bunga. Maputla hanggang light brown ang kulay ng trunk o katawan ng puno. Kapag nasugatan o natamaan ng fungi ang katawan ng puno, naglalabas ito ng itim at mabangong dagta o resin bilang pandepensa. Ang bahagi ng puno na may resin, kapag sinunog o prinoseso, maglalabas ng langis na napakamahalimuyak.
Ito ang ginagamit sa paggawa ng mga mamahaling pabango. Ang agarwood mismo ang ginagamit sa paggawa ng mga insenso na karaniwang sinisindihan bilang alay sa mga ninuno at Diyos ng iba't ibang mga relihiyon. Kaya ang lapnisan o agarwood in demand sa Middle East. Sa mga Muslim, lalo na sa Middle East, ang agarwood ay bahagi na ng pang-araw-araw at espesyal na okasyon. Ginagamit ito sa tuwing nagdarasal, pagtanggap ng bisita, kasal, at sa mga Eid celebrations. High demand, low supply, yan ang dahilan kung bakit tinatawag ito na liquid gold. Si Doc M, dating cancer at trauma surgeon, nung nadistino raw siya sa Romblon taong 2012, nagka-ideya siya na magandang gawing negosyo ang nursery plantation para sa agarwood o lapnisan. 2016, na-encounter ko yung agarwood. Nung narinig ko yung presyo, ang reaction ko was, wow, mahirap naman paniwalaan yan. Pero nag-research kami. At nang sapat na raw ang kanilang nalalaman tungkol sa agarwood at sa industriya nito, nagtatag na sila ng sarili nilang korporasyon taong 2020. Nung una, nahirapan din kami kasi walang rehistro para sa agarwood. Lumabas lang yan noong 2021. Nagtayo rin si Doc M ng Agarwood Farms. Mga 6 hectares ito. Ang nataniman lang dito, mga 1 hektarya, there are 700 hanggang 800 na piraso ng agarwood. Nung una, tutok lang daw sila sa pagbebenta ng seedlings. Kalaunan, nakapag-develop sila ng sarili nilang inoculation process para mas mapabilis ang paggawa ng puno ng resin. Nagdi-drill kami. Tapos, pinapasukan siya ng inoculant. Doon magko-concentrate yung resin and yun yung magfo-form ng agarwood. Taong 2024, nagsimula na rin daw silang mag-export ng agarwood. First legal export na buong Philippines. Ang minimum retail price ng Philippine agarwood sa Middle East is 400,000 pesos kada kilo. Pinakamababa yun. Tatlo dapat yung iikutan namin, yung Saudi Arabia, Qatar, tsaka yung UAE ulit. Kaya lang may giyera ngayon, delikado, later time na lang. Ang plano namin para sa agarwood is to make the Philippines the #1 producer of agarwood in the world. Ang agarwood kabilang sa genus o klase ng mga puno na kung tawagin, Aquilaria, makikita sa mga pusod ng kagubatan ng mga bansang tropical. Kaya may potensyal daw talaga ang Pilipinas na maging #1 exporter ng agarwood o lapnisan sa buong daigdig. Pero ang pagbebenta ng agarwood, hindi lang mainit sa mata ng batas, mainit din sa mata ng mga magnanakaw. Katunayan, ang mag-aapat na taon pa lang na lapnisan nursery ni June, makailang beses na raw tinarget ng mga kawatan. Grabe ng perwisyon ng magnanakaw. Mahigit 3,000 ang nakuha. Yearly po kaming nanakawan. Galit ma'am kasi yung 10,000 seedlings, binta ko na lang yun ng per 100 per seedling. 1 million na agad yung nanakaw sa akin. Nagparami po kami ng aso, tsaka paggabi po, nagro-roving po kami. Nagpalagay din kami ng CCTV po. Si June, bago nagtanim ng lapnisan o agar, dating construction worker na ang arawang sweldo noon, 500 pesos. Doon ko po nakilala yung taga Southern Leyte. Katrabaho ko po, nagkwento sa akin about agarwood. Hindi ako makapaniwala kasi 80,000 per kilo. Doon po ako nag-impose ng mag-research. Pero paano naglakas loob si June na magnegosyo? Gayong minimum lang ang kanyang arawang sweldo noon. Sa 7 taon daw kasi niyang pagiging leadman sa construction, nakapag-ipon siya ng 80,000 pesos na siyang ginamit niyang puhunan. Ipinambili ng seedling ng Aquilaria cumingiana, isang klase ng agar o lapnisan. Nang umuwi po ako ng Bicol, dala-dala ko na yon. Pinatanim ko doon sa kapatid ko. Kahit sinasabing masila ng agar, malakas ang loob ko, kaya ko itong patubuin. Iwalay yung seed sa shell, tapos ilalagay sa seedbed. Pag tumubo na ganitong height, ready for transplant na po ito sa seedling bag. Kung may isang client nag-order ng 1,000 seedlings times 150 is 150,000 agad. Pag marami po ang sales, umaabot po ng milyon. Mula sa pagkakaroon ng nursery sa bakuran ng kanyang kapatid, meron na siya ngayong 3 pang ibang farms.
raw ganun kadali para makapagbenta ng agarwood ng legal. Kailangan ng import-export permit, kailangan ng CITES permit, kailangan ng Bureau of Custom permit, phytosanitary permits. Daming permit na kailangan para po sa legalization ng pagbibenta ng byproduct. Yung proof of legal existence pertaining dun sa company or yung individual, accredited sa horticulture or certificate of training, financial capability, kaya niyang really magparami, titulo kung saan mo papadamihin yung lapnisan. Yung restriction kasi yun ang mahigpit kaya maraming ayaw magtanim. Kung may standard ng policy, mayroong susundan yung farmer na nakakasiguro po na maibibinta naman talaga ng maayos o ng legal. Napakalaki nga ng potensyal ng Pilipinas na kumita sa agarwood o lapnisan. Pero sa likod ng milyones nitong halaga ngayon, kailangan ng tamang kaalaman para magtanim at magnegosyo rito. Nakay-permita ni ma'am? Higit sa lahat, may batas na kailangang sundin para ang tinatawag na gintong puno yayabong pa tungo sa ating pag-unlad. May babae mula sa Isabela na para di umano makatakas sa kanyang mga pinagkautangan, nagpatay-patayan na lang. 6 na taon ng domestic helper sa Macau si Marie, na ate ni Menalyn at pinsan ni Claire. Kapag kami pet po kami, isang chat lang, nagbibigay po agad siya. Ngunit nang nagkasakit sa bato ang kanilang kuya, lalo pang nadagdagan ang bigat ng kanilang mga pinansyal na pangangailangan. Kaya para makadagdag sa kita at matustusan ang gamutan, pinasok ni Marie ang pagpapautang. Magpapautang sila ng halagang 1,000, tutubo siya ng 200. Pero nang sinisingil na raw nila ang isa sa mga umutang sa kanilang ate Marie, imbes na pera, ito raw ang kanilang natanggap. Litrato ng umutang na nakahimlay at di umano wala ng buhay. Bigla pong may nag-send sa akin na patay na po siya. Pero hindi sila kumbinsido. Wait lang, parang may mali. Parang hindi siya patay. Ang nangutang sa kanilang ate Marie, patay na nga ba talaga? Yung labi niya parang make-up lang yun or kaya baka kumain ng may suka yan. O nagpapatay-patayan lang? Parang attempt niya para tumakas siya. Nagsimula raw ang lahat nang nakatanggap si Marie ng message mula sa pinsan nilang sundalo na si Vince. Hindi niya tunay na pangalan. Inaalok raw siya nitong magsosyo sa isang lending business. Ang kanila raw pauutangin, mga kapwa niya sundalo. Magpapautang sila ng halagang 1,000, tutubo siya ng 200 sa kampo. Como pinsan naman namin, mabilis siya nagtiwala. 22,000 na nalaman ko na binigay niya. May mga nagchat-chat pa sa kanya na sundalo daw sa kampo. Nag-send pa nga ng picture na patay yung nanay niya. Binigyan niya ulit. Hanggang sa umabot siya ng 40,000. Pero nang singilan na, wala raw ni isang nagbayad. Ang tinu niyang kausap nung magpapautang sila. Ngayon, kukunin na ni ate yung pera, ang hirap ng kunin. Kaya tinext na ni Marie ang pinsan nilang si Vince. Sinabi ko na sa kanya na sa'yo na lang isend. Sige ate, pag out ko, idadaan ko na lang. E di ako din, umasa din ako. Halos sumabot na ng 4:00 ako ng umaga, nag-iintay sa kanyang dadaan. Pero walang dumadaan. Hanggang nagulat na lang sila sa kanilang nadiskubre. Si Vince walang kamalay-malay na nakipagsosyo siya kay Marie. Pagkalaman-laman namin, hindi pala siya yung may hawak ng cellphone. Lumalabas na ang ka-text pala ni Marie, hindi si Vince mismo, kundi ang girlfriend nitong si Hannah. Hindi niya tunay na pangalan. Pinagkatiwala po ng kuya ko yung cellphone niya doon sa babae. Hindi niya po makuha-kuha. And sinasabi naman po ng babae kaya po ayaw ibalik yung cellphone is baka po nang bababae yung kuya ko. Si Hannah, tubong Rojas Isabela raw. Hanggang nakumpirma na nga nila na ang inakalang utang ni Vince kay Marie, kay Hannah pala. Hoy Hannah, kailan mo ba magbayad ng utang mo? Ano? Bayad na ako! Kailan pa?
May screenshot siyang pinakita, resibo ng remittance na kukunin niya yung pera. Punta agad kami sa remittance. Ang sabi, na-claim na po yung pera. O di na, pahiya kami. Hanggang sa nagkabaranggayan na sila. Napagkasundoan po nila rito na sila magbabayaran sa loob ng 1 buwan. Nangako siya na January ng katapusan, may bibigay niya yung pera. Bigla pong may nag-send sa akin na patay na po siya. Makikita si Hana na parang nakahimlay at di umano wala ng buhay. Wait lang, parang may mali. Parang hindi siya patay. Yung labi niya parang make-up lang yun or kaya baka kumain ng may suka yan para mamutla yung labi niya. Parang attempt niya po para tumakas siya. Agad minessage ni Marie si Hana. Hanggang ang nasa litrato na kunwari patay, bigla raw nag-reply. Kinabukasan, nabalitaan na lang nila na si Hana nagparamdam, namataan sa isang lugawan. Pinuntahan po namin, sabi ko, nasaan siya? Sabi po sa akin, hindi daw po nila alam. Hanggang sa may napansin si Menalyn na nagtatago sa likod ng pinto. Gulat na gulat po siya, yakap-yakap niya po yung tsinelas niya. Sabi ko sa kanya, pahipo muna, baka mamaya multo tong kausap ko. Confirm si Hana para lang hindi makabayad ng utang. Talaga ngang nagpatay-patayan. Kaya muli nila itong ipinabarangay. Pumirma ulit siya doon na kinsenas po siya magbibigay. Pero lumipas na raw ang 1 buwan, hindi pa rin siya nagbabayad. Yung po kasing pera na yun, inaasahan po namin na pampagamot po talaga ng kuya namin. Sa galit, ipinost na ni Marie at Menalyn sa Facebook ang ginawang pagpapatay-patayan ni Hana. Sumunod na lang na naglutangan ang iba pang nabiktima rin di umano ni Hana. Kabilang ang dating OFW na si Annaliza. Yung pamangkin ko, meron po siyang kaibigan. Tinuloy po niya dito sa amin. Hindi ko naman sukat akalain na ganun yung gagawin niya sa akin. At mukhang pareho rin ang ginawang modus nito para makapangutang. Hiniram din daw nito ang telepono ni Annaliza. Pwede po ko bang mahiram yung cellphone mo at ilalabas ko yung pera ko sa bangko? Hanggang sa ginamit na pala ni Hana, pati ang e-wallet account ni Annaliza. At para rin makapag-apply ng loan online. Nakita ko, kuha na lahat sa suma total. Bale, pumapatak siya ng halos 12,500. Kaya ang kita ni Annaliza sa kanyang tindahan, napunta lang sa bayad utang sa perang hindi naman siya ang gumasta. Wala na din namang ititinda halos. Sinaralan na lang namin yung tinutubo ko sa tindahan na imbis na may tatabi, nahuhugot, ayan, nalubog. Pati ang kaibigan ni Hana sa Isabela na si Aiza, makailang beses rin daw nitong inutangan. Yung cash ma'am, 130 ma'am. 1,000 yung cellphone ma'am, 40K ma'am, 89 po yung home credit po. Nasa 259 lahat. Magaling po talaga siyang manipula, ma'am. Halos lahat po kami napaniwala din po niya. Malawak po yung imahinasyon niya, parang dami niya pong naiisip na dahilan para makakuha lang po ng pera. Pero bakit nga ba panay ang utang ni Hana? Naglalaro po siya ng scatter. Siguro po isa po yun sa mga dahilan kung bakit gusto niya po magkapera. Isa pang tanong, nasaan na siya ngayon? Sinadya ng aming team ang bahay ni Hana sa Isabela. Naron ang nagpakilala nitong lola na itago natin sa pangalang Alma. Mabait po siya. Masayahin na bata yung hindi mo ko akalain na magagawa niya yung mga nangyayari niya. Hindi rin daw ito ang unang beses na may nagreklamo laban kay Hana patungkol sa utang. Siguro mga 10 o mahigit pa. Yung kapatid niya, nagkaroon din po siya ng leukemia. Siguro kaya niya na nagkautak-utang na ganun dahil doon. Humihingi ng patawad ngayon si Alma sa mga nagawa ng kanyang apo, lalo't si Hana na diagnose daw pala talagang may kleptomania.
Ang kleptomania, isa itong mental health condition na kung saan ang tao ay dumaranas ng tinatawag nating impulse control disorder. Ibig sabihin, meron siyang udyok o pagnanasang kumuha ng mga bagay-bagay. 2022 po, kinagamot ko siya pero hindi nga po natuloy yung pagpagamot niya kasi kailangan naman po ang pera. Kung titingnan natin yung kondisyon ng ating case, mukhang hindi siya kleptomania. Mukha talagang merong panloloko na gusto siyang gawin para makamtan niya yung mga bagay na gusto niya. Pwede nating sabihin na meron pang ibang mga kondisyon, halimbawa, compulsive lying or pathological lying. Importante, mag-undergo sila ng psychotherapy or support therapy kung tawagin natin. Kailangan malinaw natin o magkaroon tayo ng kamalayan kung bakit nila ginagawa yung mga ganitong klase ng bagay. Gustuhin man daw ni Alma na isuko ang kanyang apo. Mag-iisang taon na raw niya itong hindi nakikita. Kung may kasalanan man siya, panagutan niya. Pero sana naman po maging equal. Sana unawain nila dahil sa sakit niya nagagawa niya yun. Samantala, na-trace ni Menalyn kung saan nanggaling ang litrato ni Hana na ipinasa sa kanya. Kuha raw ito ng kakilala ng kanyang kaibigan na tiga-Dinggalan sa Aurora Province. At di umano, kasama niya roon si Hana. Kinumpirma ng ginang na ito na nakita nila sa lugar ang babae na nasa litrato. Nakita ko, andito po sila karang 2 beses silang punta. Alam ko po na andun sila sa kampo ng mga sundalo. Meron na po kaming nahanap na babae ngayon. Nais po kasi namin siyang makausap. Okay, kilala ko po yan. Ibig sabihin yan, dito siya palagi. Pero mahigit 1 linggo na raw nila itong hindi nakikita. Nitong Sabado, nakatanggap kami ng message sa aming Facebook fanpage. Siya raw, si Hana, ang babaeng nasa litrato na di umano nagpatay-patayan. Ako po yung nasa picture na pinost ni Menalyn na sinabi nagpatay-patayan ako para hindi makabayad sa utang. Una po sa lahat, gusto ko sanang linawin na walang katotohanan na ako nagpanggap na patay para hindi makabayad ng utang. Mali po ang lumalabas sa kwento. Willing po ako magpa-interview para maliwanagan po ang pangalan ko at sobra na pong kahiyang dulot na ginawa nila. Maraming salamat po. Isinasaad sa ating saligang batas na walang nakukulong sa pangungutang. Ito ay purely civil in nature. Ngunit kapag ito ay ginamitan ng panloloko o fraud, maaaring ito ay maging isang criminal case bilang estafa o ito ay mahuhulog sa Article 318 o other deceits sa nag-post doon sa litrato na nagpapatay-patayan kapag ang kanyang intensyon ay sirain ang reputasyon, pahiyain o yurakan ang pagkatao ng nangutang ay maaaring masampahan din siya ng kasong cyber libel. Sa mga tinakbuhan ng mga nangutang po sa kanila, unang hakbang ay magpadala ng demand letter. Huwag po tayong magpadalos-dalos sa ating desisyon at huwag gumamit ng dahas o harassment upang makasingil sa mga nangutang po sa inyo. Ang mga red flags na kailangan natin bantayan sa mga taong pautangin natin ay una, kung ito ba ay umiiwas sa mga usapin pagdating sa deadline. Pangalawa, kung ang tao ay humihiram habang hindi pa niya nababayaran ng kanyang previous na utang. Pangatlo, kung ang tao ay hindi consistent sa kanyang kwento o sa kanyang dahilan kung bakit siya umuutang. Kung kayo ay magpapautang, it should be something na willing kayong mawala. Yung awa ko lang din po sa ate ko, yun po yung naiisip ko, ma'am. Kasi kahit gustong-gusto na po namin siya makasama, naano po siyang umuwi kasi kulang po siya sa budget. Ang alam po kasi nila mapera po ang OFW, pero hindi po nila alam na kapag dumaan na po sa bank account nung OFW yung pera or sa palad, lipad po agad dito sa Pilipinas. Ang pera na ibabalik, pero hindi ang tiwala. At kapag tiwala ang nasira, patay tayo dyan. Hawak niya raw ang beat with soft moves na may pitik. Kilalanin ang binansagang tuck-in king at secretary daw ng Department of Public Works and High Waste na si Ian Mark Kamangkang o mas kilala ngayong Pitik Queen ng South Cotabato. Ay, Derek, may tanong ako. May bigla-bigla na lang tinatanong sa mga taong ngayon. Ma, hawak mo ang beat? Ha? Hawak mo ang beat? Anong beat? Ano raw? Hawak mo yung beat? Hawak beat? Wala akong beat.
sa mga nagtago sa kuweba at gulong-gulo. Ano nga yung beat? Heto kasi yon. Ang latest dance craze ngayon na ang dance steps, pinipitik-pitik lang ang bewang. Ang iba, meron pang pa-props. Pero mukhang mali yung hawak nyo mga ante. Beat kasi, hindi brief. Ang isa namang ito, may hawak pang halamang ugat na beetroot at gabi, niliteral ni Koya. Ang bagets namang ito dahil sa patumbling sa saliw ng beat. Ayon, nasipa pa niya ang hawak ng lalaki sa kanyang likod. Ito ang beat o tugtog na nagpapaindak ngayon sa sambayanan. Taas kamay kung nahawa ka na rin sa hawak mo ang beat dance craze. Hawak mo ang beat, huwag mong bibitawan hanggang sa huling tugtog ng sayawan. Hawak mo ang beat. Pero palaisipan ng ilan, sino ba talaga ang may hawak ng beat? Makaawa mo, bitawan mo na yung beat. DJ, patulungin mo! Itanong natin yan mismo sa taong nasa likod ng viral hit na nahanap namin sa Tacloban City sa Leyte. Hawak mo ang beat. Si DJ Mogo na isa palang French national. I had those notes in my mind from the Cha-Cha of Leyte until like the very heavy drums of the Budots style. And here came Hawak mo ang beat. I wanted to create something musical but not heavy. Aminado si DJ Mogo, hirap pa rin daw siyang magtagalog. Kung gayon, paano niya nagawa ang kanyang viral hit? It was a long process. To be totally honest with you, I started with some French words and then I asked my your wife. Definitely the musicality came, the beats arrived, the words arrived. I did use some very high standard softwares. I used, of course, electronic software, which helped me to create the beat. Is this me singing? Well, for now, I think the secret will stay secret, and then let us see the way that the song will take. Hindi raw niya lubos akalain na magte-trending ito at gagawa ng samut-saring dance covers. You make me super happy. Now the song is part of the soul of the Filipino people. Everyone is giving a true power to it, a true life to it. Nung unang marinig ko yung song, it's obviously AI. So ang advantage niya first is mas mabilis pa kapag create ng music. Disadvantage niya, syempre, mababawasan yung work or kita ng mga composer. May instant music ka na. For them, mas napapadali yung trabaho. Mas madali na sila mag-profit. Unfair talaga yun. Magmamatter pa rin yun, yung creativity nung composition. Ayun ang hindi ma-match ng AI. It's not AI at all. I do understand if there is some comments on social media like asking if it's AI because I did it. This song I did it in a very, very simple way to reflect the feeling that I have. Pero sa lahat ng kumasa, siya na siguro ang talagang napahawak sa silya ang lahat nung nasilayan ang kanyang pag-inda. Idinaan din kasi niya ito sa pitik. With matching soft moves. KMJS na yan! Ang binansagan ngayong Pitik Queen. Siya ang 31
33 anyos na si Ian Mark, all the way from Lake Cebu sa South Cotabato sa Mindanao. Mayroong nag-comment ng pinakuluan sa yung bang pressure cooker na ilang minuto. Mas malambot ako kaysa gelatin. Sa tuwing nagre-record siya ng dance videos, hindi niya raw talaga mapigilang pumitik. Yung pitik ko is parang nandun na, kaya hindi siya scripted. Nakabase sa beat ng music. Mga tips, paano soft moves and pitik. Kaya syempre, dapat confident. Meron kang happy face. And the last one is, marunong kang gumiling. Paano yung giling, Ian Mark? Sige nga, pa-tutorial. Kaya yung unang steps, yung kay isang kamay nakalagay dito sa ating tainga, and yung isa is ganyan. Giling na, dalawa dito, and dalawa dito. Pagkatapos niyan, kay yung biglang hampas ng isang kamay, kay sobrang soft, parang baywang ko din. Na? At hindi lang daw pitik queen ang hawak niyang titulo. Siya rin daw ang bagong DPWH Secretary. Pero sa kaso niya, ang ibig sabihin ng DPWH, Department of Public Works and Highways. Walang kurakot, pitik lang, and giling. napansin kasi ng netizens na ang kanyang forma laging high-waist na shorts o pantalon. College days, yung formado ka talaga pag pumunta ng paaralan is nakatuck-in and naka-insert. Ito yung ikaliligaya ko dahil ako ito. Pero sa totoong buhay, si Ian Mark, isa pala talagang secretary o kalihim. Secretary to the school president ng Santa Cruz Mission School Incorporated. Before akong naging secretary, kay isa akong college instructor at isa rin akong junior high school teacher. Ang tinuturo ko kay yung tribal education. Tinuturo namin kung ano yung aming kultura being Tubali ethnic groups. Humahanga po ako sa kanya. Marami po kaming natutunan sa kanya po about sa aming kultura. He's promoting the school, he's promoting the people, at saka yung sa arts in the field of dance and music. Kaya maliban sa damso, ano pa yung ginagawa natin? Malapit sa puso ni Ian Mark ang pagtuturo ng tribal education dahil siya mismo galing sa isang tribo sa Lake Cebu, ang tribong Tiboli. Sa kubong ito, nakatira ang kanyang pamilya. Welcome kayo sa aming simpleng tahanan. Meron akong kapatid na nakatapos, kay dalawa ko yung paaral sa kanila, kay yung ama ko at ang aking ina, kay hindi sila nakapagtapos. Kay itong trouser ko, kapag pumipili ako kung ano yung aking susuotin sa office, dapat hanggang puson kay yung trouser ko para ako ay maging sexy. Mga 6 ang edad niya, nagasaot na siya. Man ako sa una, ako ang soltero, man ako ng vlog, saot. Hanggang sa mga gawaing bahay, si Ian Mark, panay pa rin ang pitik. Ng chill niyang moves at vibes, hindi mo maaaninag na kamakailan lang. Sunod-sunod ang kanyang mga pinagdaanan. Nung una, kayong hindi ko pagpasa sa board exam, licensure examination for teachers. May portion doon sa Sorala na blind curve. Hindi ko na maano yung preno ko, yung tatay niya yung nabunggo ko. After nung aksidente na nun, na-hospital yung aking lola. And the last one is Christmas. Binahaan kami dito. Pero ang buhay parang gulong, patuloy-tuloy sa pag-ikot. Kung noon, siya'y nasa ilalim. Ngayon, tila pumapaibabaw. Bumawi ngayong taon. Yung hindi ko inakala. Nung nag-start na nag-trending yung aking videos. Oh my God, Lord, sobra na to. Nagatulo ang luha ko kasi papagya. Nagahibi siya. Pagkatapos daw nalipay kami.
Hindi ko inakala na naging viral ako. Nag-increase yung views. As well as maraming mga bashers. Yung iba nagsabing kabak. Tapos nireply ko din sila, kabaklaan. Sanay na po ako sa mga bashing. Hello everyone! Ang mga natatanggap daw niyang biyaya, ibinabahagi ni Ian Mark sa iba sa pamagitan ng kanyang outreach programs. The afternoon, yung isang motor namin na may goods na dala kaya hindi makaakyat. Almost 16 hours yung aming nilakad. 8 na bundok, tapos 5 rivers bago kami makarating doon sa area. Yung kalagayan nila, lack of education, kulang sa medisina. Naisayahan ako kasi nakatulong din ako sa kanila. Nitong Huwebes, namahagi ulit si Ian Mark ng bigas, delata at noodles sa kanyang mga kapitbahay. Sa panahon ngayon, syempre yung mga bilihin sobrang mahal. Kaya malaking tulong to yung binigay ni Sir Ian. Baka ay nakala nyo na mayaman kami. Kaya hindi po. Minsan kumakain ng 2 beses, minsan 1. Pero yung pagtulong namin sa kapwa naming tao, kaya yun ang ninid sa akin. Yan yung tinuro sa akin ng aking magulang. Sa kabila ng mga problema ngayon sa mundo, nananatiling may pitik, pintig at beat ang buhay. Damahin mo, huwag susuko. Hawak mo, hindi lang beat, kundi higit sa lahat ang iyong kapalaran. Alam natin ang tungkol sa mga espiya dahil sa mga napapanood natin sa mga pelikula at nababasa sa mga libro. Pero ang makaharap ang di umano, isa sa kanila nakakapanibago. Lawrence na lang daw ang itawag natin sa kanya. Isa sa 3 mga Pilipinong ni-recruit di umano ng China para mang-espiya sa Department of National Defense o DND at sa Philippine Navy kung saan siya nagtrabaho. Lawrence, kamusta ka na? Ayos naman po ako. Pwedeng pakikwento mo kung paano ka napunta sa ganitong sitwasyon. Simula po ng bata ako, may tuturing ko na po yung sarili ko na isang mahusay na manunulat. Madalas po nakakapaglaban ako sa iba't ibang mga eskwelahan. Magaling daw talaga magsulat si Lawrence mula nung high school pa at naging schoolmate niya ang isang nagngangalang Harley na siya rin daw nag-recruit sa kanya para magsulat ng mga essay tungkol sa mga pangyayari at issue sa ating bansa bilang sideline nung siya'y nasa DND na. Senior po siya, first year po ako. Simula po noon, tinutulak na po ako ni Harley na umattend sa mga conference international kasi nakita niya po ang aking potensyal. Hanggang sa makagraduate po ako ng kolehiyo, nag-apply po ako, assistant sa Department of National Defense. Pinalad po ako na makapasok. Sinat po ako ni Harley, nangangamusta. Gusto niya po makipagkita sa akin. Hanggang sa dumating yung time na nagkita po kami, sa kanya na po inopen yung discussion na willing daw po ba ako mag-part-time job. In-endorse niya po sa akin ito, then nagsusulat daw po siya doon ng mga editorial. Naghahanap siya ng mare-recruit sa iba't ibang opisina, ahensya ng gobyerno. Magkano ba yung inaalok niya sa'yo? Ang una pong alok kasi sa akin, nasa 4 digits po. Partner ang tawag daw sa kanya ni Harley, pati na ng handler o kausap nito. Bagamat meron daw pagdududa si Lawrence sa mga ipinagawa sa kanyang pagsusulat, aminado siyang naengganyo siya sa dagdag kita na alok ni Harley sa bawat isinusulat niya. Lalo't tinutulungan daw ni Lawrence ang kanyang pamilya at meron din siyang sakit. Medyo naging skeptical ako. Ngunit nung sinabi niya na mas malaki ang kanyang kinikita doon sa pagpa-part-time niya kaysa sa mismong trabaho niya, doon na ako nagsimulang maging interesado. Bilang panganay na nagpapaaral ng 2 pang kapatid at meron din po akong sakit. Nagdadialysis po ako, iniinom po akong gamot. Sobrang halaga po sa akin ang bawat sentimo na kinikita ko. Simple lang naman daw ang mga ipinasulat sa kanya nung una. Batay din lang sa mga nababasa hanggang hinihingan na raw siya ng mas marami at mas malalim at sensitibo ring impormasyon. Isa na rito, yung pumuputok na balita noon na magkakaroon ng destabilization
Nung puntong iyon, sinabi ko sa kanya, Ate Harley, hindi po ba ako madedehado dito? Ngunit sa mga salita ni Ate Harley na, ilang taon ko na ginagawa to, magto 2 years na, naging panatag ako. Aside doon na hindi makikilala yung pangalan ko dahil hindi naman ni-request ng handler niya mga details ko. Pwedeng malaman, Lawrence, kung ano yung sinulat mo tungkol sa destabilization. Nung puntong pong iyon, gusto pong malaman ng handler na kung ano yung thoughts ng DND. Ngunit bilang isang technical na assistant lamang, wala akong maisulat. Doon ko po sinimulang gamitin yung talento ko na magsulat ng mga bagay na mukhang totoo, ngunit hindi. Bawat current events na naririnig sa news, gusto po nilang sumulat ako tungkol doon. At sumusulat po ako doon as if I am telling this as an insider. Hanggang sa dumating na po sa punto na gusto na po nilang malaman kung ano po ang plano ng DND tungkol sa West Philippine Sea. Nalipat kalaunan si Lawrence ng trabaho mula Department of National Defense. Napunta siya sa Philippine Navy na ikinatuwa raw ni Harley at ng handler nito na nagngangalang Scott na sa pagkakaalam ni Lawrence, isang dayuhan. Nagbigay po sila ng bonus dahil andun na siya sa mga interest na gusto namin pag-usapan, which is yung West Philippine Sea. Gaano ka-specific? Ano yung mga interest nilang impormasyon? Gusto po nilang makuha ang plano ng Navy tungkol sa RORE. Yung rotation and resupply Yes po. missions ng Opo. Navy sa West Philippine Sea. Opo. Tama ba? Opo. Ito yung kung kailan magpapalit yung mga shift ng mga sundalo na nakadeploy doon. Tama po. Katulad ng mga nasa BRP Sierra Madre, ang barkong nakasadsad at binabantayan ng ating mga sundalo sa Ayungin Shoal malapit sa Palawan na nakapaloob sa EEZ o ang Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Kailangan ng RORE para makapagrelyebohan ang mga sundalong Pilipino at mabigyan din sila ng supplies. Pero madalas hinaharang ang mga ito ng mga barko at sundalo ng China. Bukod sa mga pagtataboy at warning sa lahat ng mga sasakyang pandagat at pati mga eroplano na dumadaan sa parte ng West Philippine Sea kung saan naroon din ang China, may mga insidente na ring binangga at sinira pa ng mga Chino ang rubber boats ng Philippine Navy gamit ang mga palakol at sibat. Sa isa pang insidente, June 17, 2024, petsang hindi malilimutan ni Lawrence, isang sundalong Pilipino ang naputulan ng daliri nung nagkagirian ang mga barko ng Pilipinas at China. Tinatanong nila kung maa-activate ba ang Mutual Defense Treaty at gusto nilang malaman kung ano ang susunod na rules of engagement. Doon na rin po nagsimula mag-init sa akin si Ate Harley at Dahil? si handler. Kasi wala silang mapupulot na something more dahil most sa mga nasulat ko is galing lang din sa public articles and sources. Direct message ni handler, your partner from the Navy is incompetent. His articles are repetitive. He should be ashamed because we helped him through his dialysis. Nanunumbat na. Opo. Pagkatapos ng ganitong mga insidente, naging mas masidhi pa raw ang paghingi ni Scott ng impormasyon mula kay Lawrence. Mas tumindi ang pressure sa kanya. Hanggang sa dumating yung punto na nakapagbigay ako ng iilang dokumento na mula sa isang opisina sa Navy na hindi naman classified. Laking tuwa nila nung sinabi, uy, nice, may nakuha akong papel. Then simula po noon, na-transfer na po yung komunikasyon ko mula kay Ate Harley. Dinirekta na po ako sa handler. Kay handler na mismo? Opo. Sasabihin ko man nakakahiya. Yung inggit ko po kay Ate Harley. Kasi po si Ate Harley nakapagpundar po ng bahay, nakapagpundar po ng sasakyan. Kada buwan, every 2 months nakakapag-travel. Sobrang sama lang ng loob ko na ilang taon ko nang ginagawa to pero hindi pa rin nabibigay din sa akin yung mga pangako nila. Pagkakataon din daw na natatakot si Lawrence na mabuking sa kanyang pinaggagawa. Lalo na nung minsang na-hack ang computer system ng Philippine Navy, bagamat iginiit ng Navy na wala naman daw nakuhang top secret na impormasyon sa insidenteng yon.
nung nalipat po ako sa Navy, sumakto po na may balita na pumutok na civilian na nakapagbigay ng access sa domain ng Philippine Navy, ICT. Takot na takot po ako nun. All this time, nakausap mo itong si handler, tapos sa mga hinihingi niya sa yung impormasyon, medyo maselan. Alam mo ba kung sinong nasa likod nitong si handler? Kung anong bansa? Simula po nung nagtatanong po sila tungkol sa internal na usapin ng department, alam ko na po sa sarili ko na parte po sila ng gobyernong China sa pagkuha ng impormasyon mula sa Pilipinas. 3 taon daw tumagal ang sideline ni Lawrence sa pagbibigay ng impormasyon kina Harley at Scott. Napaka-komplikado pagka binasa mo yung mga spy novel at saka yung mga movies, may mga code. Dito, sa naging takbo ng operations ninyo, paano kayo nag-uusap? Nung una po, Telegram. Paano kayo nagkakabayaran? Nung una po, pinapadala sa akin ni Ate Harley via GCash. Sa mga kasunod po na buwan, through food delivery service. Sa loob po noon, merong pagkain naman po, pero sa ilalim po, may sobre. Aside po doon, meron din pong bag drop. Bag mismo na may pera? Opo. Ihuhulog saan? Madalas po iiwan sa package counter ng mga sikat na mall or sa locker service na available na malapit. So binibigay lang yung code Opo. sa'yo? Magte-text lang po sa akin kung anong oras pwede i-pick up. Malaki ba? Bakit bag? Nagre-range lang po ng 4 digits, pero minsan po kapag yung mga output na ginagawa ko, pag nakikita nila na medyo kakaiba, almost dumadaan po sa 5 digits. In-explain ba sa'yo kung bakit from GCash o fund transfer naging food delivery na tsaka mga bag drop na yung palitan ng pera? Para iwas daw po sa mga paper trail. Hanggang nadiskubre na nga siya sa tinatawag na ITP o ang Insider Threat Program ng NSC o ng National Security Council ng gobyerno. Hindi nag-iisa si Lawrence sa kanya di umanong pang-iispiya sa gobyerno at sa defense and military establishments. May pinangalanang Allison na nagtrabaho rin daw sa DND at isang pinangalanang Danny na ayon sa interview ni Chino Gaston ng GMA News na ang kinuhanan di umano ng impormasyon ay kaibigan niyang tiga Philippine Coast Guard. Hindi ako member. So, parang naano ko na lang yun kasi mas malaki yung ibibigay nila pagka nalaman nilang nasa loob ka. Dahil sa tiwala niya sa akin, sir, nakuha ko yung account niya. Then, sa cellphone, sir, is may dual messenger. Nilagay ko din, sir, yung account niya, sir. Bale, hawak ko yung cellphone niya para lumabas yung authentication. So, dinidelete ko yun, sir, para di niya makita. Ito niya, sir, napansin. Binigyan pa raw si Danny ng cellphone na siya lang daw dapat niyang gamitin sa pagtawag sa handler niyang nagngangalang Peter. Cellphone na merong laman na games. Okay. Special games na kailangan ng code para mapasok yung communication na andun sa games. Ako lang, sir, nakakabuka. By code. Katulad ni Lawrence, si Danny ay hiningan din daw ng impormasyon tungkol sa mga RORE. Interesado lang sila, sir, sa RORE mission, sa visit ng ibang bansa sa Palawan. Lalo na yung ASEAN. So, siyempre, sir, hindi ko alam talaga yon. So, dahil nga sa malaki nga yung bibigay ng pera, nagsimula na ako, sir, magkalkal ng malalim na impormasyon. Para sa akin, hindi yung coincidence, sir, na kasi nabigay ko yung details ng RORE mission. Binangga nila yung Tapos malaking halaga pa yung ibinigay niya sa akin. Hanggang ngayon, sir, natatakot pa rin naman ako, sir. Kasi hindi ko alam kung anong pwedeng gawin nila. Sabi po ni Scott, meron daw po ba akong kakilala from the National Security Council? Kung meron daw po ba akong kilala from National Task Force West Philippine Sea? Kung meron daw po akong kakilala from PCG, more network daw. So obviously, they were digging up more information. Mas gusto nilang lumawak pa yung network nila. Opo. Tama. Hanggang sa dumating po yung isang punto na may gusto siyang malaman about sa isang brigade ng Philippine Navy. Ito daw po yung 40th Navy Brigade. Anong gusto niya malaman? Gusto niya pong malaman kung sino ang commander, saan ito nakabase, kung meron daw po akong kakilala na contact person na pwede ko pong makausap tungkol po doon. Wala po talaga akong alam. First time ko lang po marinig yun. So, ang ginawa ko po, parang katulad po ng dati, gumawa na naman po ako ng sulat na kuro-kuro. Hanggang sa naipasa ko na po yun, galit na galit po si handler. Dahil? Tumawag po siya sa akin out of nowhere, sabi, I think you're just fooling us. I know this 40th Navy Brigade. I know the function of them. But what you wrote is completely false.
Sabi ko, what made you say that? Sabi niya, I have this another partner from the AFP and he wrote me this. I'm just trying to revalidate from you. Pero klaro na may iba pa siyang kausap pala. Klaro po. Pag sinabi yung partners pala, mga spies din yun. Opo. So parang, anong impression mo doon? Parang ilan kaya ang involved sa ganitong gawain? Sa totoo lang po, ma'am, wala po akong ideya. Sa bawat text niya sa akin, kinukumpara niya ako sa partner niya from the PCG. PCG is Philippine Coast Meron Guard? po. Okay. Meron din daw po siyang partner sa AFP. Armed Forces of the Opo. Philippines? Okay. Then marami pa daw pong iba. Kung sina Lawrence, Allison at Danny, mga sibilyan, may isa ring pinangalanang Charles na opisyal pa raw ng Navy na sinubukan din daw i-recruit para maging espiya. Pero tumanggi ito at nagsumbong daw agad sa kanyang superior. Ang salaysay ni na Lawrence, Allison, Danny at pati na ni Charles, masusi raw inimbestigahan ng Armed Forces of the Philippines o ng AFP. Si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad ang itinalagang spokesman ng AFP para sa mga issue patungkol sa West Philippine Sea. Anong reaction nyo nung na-confirm nyo ho na meron ngang mga espiya ang China na mga nagtatrabaho pa sa military establishment at sa gobyerno? Number one, I could not say surprised. I shall say, caught off guard. Na totoo palang meron. Number two, ako'y natuwa na nasabat ng ating program. Na nahuli agad. Nahuli ng ating program. And number three, it gave us, in the AFP, more reason to enhance, to evaluate, and to enhance the program. Because it has proven to be effective. Bagamat I would like to say that this could only be the tip of the iceberg. Pwede hong ikwento nyo, kahit in general terms lang, paano nyo ho na-discover? Yung kanyang lifestyle, hindi tugma sa kanyang income. Hindi tugma sa kanyang family income, yung magulang niya. Yung kanyang schedule, may madalas na office hours na wawala or off-office hours may tinatagpo pa. Na hindi naman niya family o close friend. Yung kanyang pagdala ng mga documents, hindi naman siya allowed o authorized to handle those documents. Pero may mga nakikita sa kanyang possession. Yung kanyang pag-communicate, paggamit ng secretive ang paggamit ng communication, mga cellphones niya. So these are indicators or red flags that should make people aware na baka itong taon to is involved in something nefarious. The National Security Council should really be on top of the situation alongside the Department of National Defense, Philippine Coast Guard, and Philippine Navy kasi nga dapat meron talaga tayong maayos na counterintelligence measures regarding this issue. The fourth was approached. Ayon kay Rear Admiral Trinidad, may mga lehitimong paraan para mangalap o kumuha ng impormasyon ang mga bansa. Information gathering, information exchanges is a normal part of statecraft. We have established mechanisms to exchange information with our partners and allies. Pero malinaw daw na pursigido ang China sa pang-iispiya nito sa Pilipinas at hindi na lang sa karagatan o sa mga isla ang napanghimasukan nila sa loob na mismo ng gobyerno at militar ng Pilipinas. At kung dati dayuhan ang mga espiya, ngayon di umano mga Pilipino na. So related ho itong mga nadiskubre nyong espiya dun sa mga nangyayari sa West Philippine Sea, dun sa mga iba pang mga attempts nila to spy on the Philippines, and even yung nangyari po kay Alice Go. Yes, related yan. We just have to connect the dots. Nothing happens in isolation. Mukhang sinamantala rin daw ng mga nag-recruit kina Lawrence, Danny at Allison ang kahinaan ng mga ito, pera o dala ng pangangailangan. So mas maingat na po ngayon ang mga miyembro ng AFP, mga nagtatrabaho sa DND and the major services or government in general. Yes, definitely, because the higher you go, the higher you are, the more you will be a target for information collection. When we say who are potential targets or the vulnerable sectors, everybody is because everybody has a weakness. At pag nakita sa profile ang weakness mo, yun ang maging approach sa'yo. If you're a politician, it could be a promise of
will take care of your social media campaign. Po pwede yun. Sinubukan naming makakuha ng interview sa embassy ng China pero wala pa silang tugon. Ngunit sa isang pahayag, mariin nilang tinututulan ang paratang na nang espiya ang China sa Pilipinas at meron na itong na-recruit na mga Pilipinong espiya. Nananawagan ngayon ang AFP sa mga mambabatas na baguhin at dagdagan ang mga batas laban sa espionage o pang-iispiya. Gayon din sa iba pang mga katulad ni na Lawrence na nagbibigay o nagbebenta di umano ng impormasyon sa mga dayuhang masama ang pakay sa ating bayan. Sa Pilipinas, meron tayong batas regarding espionage. So ito ay sakop ng Article 117 ng ating Revised Penal Code at ng Commonwealth Act number 616. Under Article 117 ng Revised Penal Code, pinarurusahan dito yung espionage. Ito yung mga hindi otorisado na papasok sa mga fort, naval, warship, or military establishment para kumuha ng confidential information na may kinalaman sa depensa ng Pilipinas. Ang penalty dito ay imprisonment, pagkakakulong, from 6 months and 1 day up to 6 years. Pagdating naman sa Commonwealth Act 616, pinarurusahan dito yung obtaining unlawful information or pertaining to be obtained information affecting national defense. Ang penalty dito ay imprisonment na hindi lalagpas ng 10 years at pwede ding patawan ng fine na hindi lalagpas ng 10,000 pesos. Ngayon, kung dinisclose mo yung confidential information na to, sa ibang bansa in order to create injury to the Philippines or para magkaroon ng advantage yung ibang bansa, pwede ding magkaroon ng penalty, mas mataas, imprisonment up to 20 years kung ginawa yun during peacetime. Pero kung ginawa yan during wartime, mas mataas ang penalty, which is imprisonment up to 30 years. Ito bang pagkukwento mo sa akin at sa kanila kung kaninong poder ka napunta ngayon of your own volition? Hindi ka pinilit, Opo. hindi ka puinersa, hindi ka tinakot na magsalita o magkwento? Willing po ako. And talagang gusto ko na rin po talaga magbalik loob. Tanggap mo sa sarili mo na spy ka for China against the Philippines. Natanggap ko rin po. And that's treason, di ba? Pagtatraidor yon sa sarili mong bansa. Ano masasabi mo doon? Hindi ko na po maibabalik yung mga nagawa ko, ma'am. Yung tama and yung best na lang po na gagawin ko is, ito po, sinurrender ko po sarili ko sa kanila, sa gobyerno. I am under their custody and I'm willing to repent sa lahat po ng nagawa ko. Hindi ito tama, ma'am. Kaya nagsisisi ako sa lahat. Tutulong po ako sa gobyerno para matigil po ito. Baka meron kang gustong sabihin dun sa mga katulad mo na nahulog sa patibong nitong network na nagbuo ng network of spies dito sa Pilipinas. Hanggat maaga pa, bumitaw na sila. Hindi ko man sila makontrol sa kung ano man yung pangangailangan nila sa buhay. Pero alam ko po, ma'am, na alam din nila within themselves na yung ginagawa nila yung mali. Ang best thing na magagawa na lang po nila is to stop and to submit, to cooperate with the government. Kung ano man po nalalaman nila, sabihin na nila, makipag-ugnayan na po sila para matigil na. Sa ating mga kababayan, who have knowingly or unknowingly worked with a foreign entity na they would like to get out of this, I would like to say that the AFP has a program to help them. Approach us, inform us to the tip line of the Insider Threat Program. We will take care of you. Sabi nila, pabata raw ng pabata ang mga nakikipagrelasyon ngayon. Sa kaso ni Jemart, maaga raw kasing tumibok ang kanyang puso. Nung nakilala niya si Patricia, hindi niya tunay na pangalan. Chat lang kami hanggang sa nag-abot ng 10 days. Sinagot po niya ako. Siyempre, hindi natin maiwasan po na kiligin. Hanggang sa nagkayayaan silang mag-date. Nagkita po kami mga 3 months sa rep po namin.
Pero matapos ang kanilang first date, ang kanyang nobya naging cold daw bigla. Nag-chat sa akin, sabi niya, pagod na ako. Sabi ko sa kanya, ha? Bakit? Ayoko muna, bawal muna sa akin ng ganyan, sabi ng mama ko. Kasi pa, mga bata pa tayo. Yung paghiwalay po namin, nagmukmuk ako sa kwarto, hindi na po ako nagkajowa, hindi na po ako nagkagusto ng ibang babae. Kutob ni Jemar, hiniwalayan siya ni Patricia dahil mukha pa ring meron siyang gatas sa labi. 3 feet 8 inches lang kasi ang kanyang height. Sintaas ng batang grade 1. Tinago ko po sa kanya kasi natatakot po ako na baka mahiwalayan. Hindi raw siya iniwan ni Patricia dahil siya'y bata pa. Jesus! Kahit daw kasi siya'y mukhang bata, sa totoo lang daw, isa na siyang ganap na binata. Pinanganak po ako noong 2003 at 23 years old na po ako. Dito sa MacArthur, sa Leyte, nakatira si Jemar. Pangalawa, sa 5 magkakapatid. Pero kapag sila'y magkakasama, madalas daw siyang mapagkamalang bunso. Ako na lang po nagtatayo ng panganay ngayon. Kapag naglalakad po ako, kasama ko yung mga bata sa amin. Yun, sabi nila, laro kayo, laro. Nangamba nga ako, bakit ganito? Wala naman kaming ganon, nakamag-anak. Baka may kaano sa kalusugan ng anak ko. Ngunit dahil hindi raw sapat ang kinikita ng kanyang nanay na si Arlene sa paglalaba at ng tatay niyang si Jimmy sa pagkakarpintero, hindi raw nila nagawang ipakonsulta sa doktor si Jemar. Pero maliit man, huwag daw ismulin si Jemar. Naaasahan kasi siya sa mga gawaing bahay. Ito po ang ginagamit ko po. Itong bangko na ito. At linilipat ko lang. At para po, makapagsayang po ako ng maayos. At maabot ko po yung lalagyan ko po ng kaldero po. Samantala, mula nang na-broken hearted, itinuon daw ni Jemar ang kanyang atensyon sa pag-aaral. Third year college na siya ngayon sa kursong BS Industrial Security Management. Pagpasok ko, sabi ng guard sa akin, "Nasaan ang mama mo?" Sabi ko, "Wala po dito. Ako lang po." Bakit nandito ka? Dito po ako nag-aaral. What is arrangement? Dahil sa height, malimit din daw siyang mapagkamalang saling ket-ket o saling pusa. Hindi naging hadlang ang kanyang mga physical limitation sa kung ano man ang kanyang kailangan gampanan bilang isang estudyante. Active naman siya at maaasahan naman sa mga academics. My name is Jemar Escalona. Nakita ko siya kasi hindi ko akalain na college na siya. Na-surprise ako kasi ang liit niya. Ang maiiksi naman niyang mga bias ang dahilan kung bakit hirap siyang makipagsabayan sa kanyang mga kaklase. Pagaya ng nagja-jogging na lang po ako kapag naglalakad sila. Sa kabila ng kanyang kondisyon, si Jemar aktibo sa mga gawain sa eskwelahan, lalo na sa mga dance competition. Yung mga judges, nagugulat sa akin. Kala nila na elementary pa lang po ako. Ito rin ang sinisisi niya kung bakit hindi siya makatagpo ng babaeng magmamahal sa kanya. Tinitingnan ko po yung sarili ko po na bakit ganito ako. Ang unfair naman po yung buhay. Marami naman masasamang tao na hindi nila binibigyan ng ganito. Kung sino pa yung mga salbahe, sila pa yung binibigyan ng kompleto. Gusto ko po magpa-check up para malaman ko po yung kondisyon kung bakit ganito. Bakit nga ba parang tumigil ang oras para kay Jemar? Hindi siya nag-develop ng mga facial hair. Yung sa boses niya, hindi din nagbago. Ang possible na cause is... At dahil saktong ipinagdiriwang din ni Jemar ang kanyang ika-23rd na birthday sa linggong ito, meron daw gustong sumorpresa sa kanya. Sino siya? Ang pagbibigay linaw sa kondisyon ng puso't kalusugan ni Jemar sa aming pagbabalik. Inform. Ang tiga MacArthur Leyte na si Jemar, baby face, pero pagdating sa pag-ibig, hindi na raw siya baby. Katunayan, minsan na siyang nagmahal,
pero nabigo. Nag-chat sa akin, sabi niya, pagod na ako. Sabi ko sa kanya, ha? Bakit? Ayoko muna, bawal muna sa akin ng ganyan, sabi ng mama ko. Kasi pa, mga bata pa tayo. Pinanganak po ako noong 2003 at 23 years old na po ako. Pero bakit nga ba ang kanyang height pang grade 1 pa rin? Sinamahan siya ng aming team sa isang doktor. Kapag delayed ang bone age plus meron tayong short stature, ang possible na cause is hormonal or pwedeng systemic na cause. Hindi siya nag-develop ng secondary sexual characteristics. Yung mga facial hair, yung mga hair sa katawan, pati din yung sa boses niya, hindi din nagbago, parang bata pa rin. With that, short stature plus delayed puberty, ang kombinasyon na ito ay nagpo-point sa possible na central pituitary problem. Possible na sanhi is hormonal, particularly ang tinatawag natin na hypogonadotropic hypogonadism na may kasamang possible na growth hormone deficiency na pwedeng maging bahagi ng hypopituitarism. Sakto naman dahil sa linggong ito, ipinagdiriwang ni Jemark ang kanyang ika-23rd birthday. Sa espesyal na okasyong ito, may gustong sumorpresa sa kanya. Ang kanyang mga kasamahan sa dance crew, pati na ang kanyang mga guro at kaklase sa kolehiyo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Jemar! Thank you, sir. Thank you, thank you, thank you po. Puro di ra kini-inform. We wish you a happy birthday, J. Mark, and of course, we wish you to continue to inspire and be a motivation to our students. To my anak gihapon, happy birthday. We wish nga magkamayada ka pa maupay nga kinabuhi. Sa mundong mahilig tumingin sa panlabas na anyo, madaling maliitin ang mga katulad niya. Pero sa dulo, hindi naman tangkad ang sukatan ng pagkatao, kundi tibay ng loob at laki ng puso. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.